May taong sa camera kumikinang. Napunta sa limelight ang presong ito ng Mandaue City sa Cebu. Matapos siyang makuhanan ng litrato na para siyang kumikinang. Kahit pa ayon sa mga nakasaksi, normal naman daw ang itsura nito sa personal. Pero sa litrato, para siyang nababalutan ng batik-batik na yelo. Shining, shimmering, splendid. Pag picture ko, tingnan ko sa cellphone, meron din siyang light sa iyang whole body. Parang meron siyang anting-anting. Mag-picture ako ng ibang tao, wala namang eyes. Tinatabi ko yung dalawa at saka siya lang ang may eyes. Sa Mandaue City Police Station 1, naabutan ng aming team na nagpapiyansa na ang lalaking kumikinang daw sa litrato. Among ipabot na niya karon ang iyang release order, masin ma-release niya mo karon. Bakit po kayo nangyayari yun, sir? Sikip, siguro. Kwento ng lalaki mismo, kinukunan siya ng pang-mugshot noong May 17 nung nangyari ang hindi inaasahan. Siyempre, nagulat, saka nagtaka bakit ganun siya. Buong katawan niya parang may ice. Yung mukha niya parang may sumasapi sa loob. Parang kakaiba. Nakalaya na nitong Miyerkules si Balong, hindi niya tunay na pangalan. Ikinumpisal din niya, meron daw siyang third eye. Heavy. Hindi naman lahat ng tao gustong ganito. Hindi ko lang pinapansin ng masyadong ganyan eh. We just keep it in the family lang ba? Eksplanasyon niya ang nagpapaliwanag daw sa kanyang katawan, di umano ang current o kuryente na nanggagaling sa mga hindi raw matahimik na espiritu o kaluluwa sa selda. May nagbigti doon eh. Yun talaga malakas yung current. Diba nakita mo yung nakahiga ako, sir? Natutulog ako din eh. Hindi ko namalayan niya, nagpipik sila lahat. Tapos sabi nung resident officer na, ba't ganun? Grabe yung from the tip of your feet until the head, yung ginaw ba nandyan. Kaya nga hindi ako nagsasalita nun eh. It was the very first time din na grabe yung current ba. Bata pa lang daw si Balong, meron na siyang mga kakatwang karanasan. May kasi yung kapre, yung bahay namin dati doon. May malaking puno, nagagalit siya. Ito was the first time na na-encounter ko ng ganun. Si Balong po, hilumon siya nga pagkabata ba. Gusto niya siya magduwa siya siyara. Hanto siya nakadako, mingon siya na ako'y nakita nga mga tao. Muagi, lusod sa git, di niya kaila. Pero wami nakita. Hindi rin daw ito ang unang beses na nalitratuhan siyang parang katakataka. Wala pang mauso yung Android, filming lang. Family trip namin. Lahat ng 36-shot film, white. Pati ang kanyang ama, meron din daw third eye. May souls na dumaan, parang mama, may bit-bit na baby. Sabi ko, saan ba yung pupunta? Sabi ni Papa, nakita mo ba yan? Oo, nakita ko nga yun. Hindi lang daw pinansin ni Balong ang gimanoy espesyal niyang kakayahan. Akala niya magkakaroon na siya ng tahimik na buhay. Bakit o, sir? Pero nabulabog ang lahat nung inaresto siya nito lang nakaraang linggo sa isang checkpoint. At nung dinala na raw siya sa kulungan, may nakita na nga raw sa kanyang parang kababalaghan. Almost midnight na. At the time nga pumasok ko doon sa establishment, para yung current ba, nandun. Kasi may nakita kong bata. Nakikita kong tatlong lalaki. Nakahiga namin kami lahat. Doon, isa-isa na kami pinicturan. Sabi niya, anong problema sa cellphone ko? Ba't ikaw nagaganito? Sir, please, stop na lang muna. Kasi iba kasi yung feeling ba. It was the first time talaga na nangyari yun. Para bang may mag-cover ba. Nagtanong-tanong din ang aming team sa iba pang mga preso kung may nararamdaman ba silang kakaiba sa selda. Hindi kami gaano makatulog dahil parang may sumasagabal sa amin. Namin na namatipdan pero gain namin ni Asman nga ay lang mo kahadlok kay. Inspection lang po. Nalaman din namin na kaya pala nakulong si Balong dahil sa bawal na gamot. Yung nakuha namin sa kanya na shabu, dalawang sachet lang. Hindi kikinang yung tao kung magkuha ng shabu sa katawan niya. Dahil mahulog yung mga shabu na kung itapon mo sa katawan niya, mahulog yun. Pero si Balong, mariing itinatanggi ang mga paratang. I was hoping na sana niniwala sila sa akin ba. Birthday kasi yung papa noon. At time ba. Kaya ayaw kong pabigat sa pamilya. Tapos marami pang mga problema. Ganun. Sasabay pa sa akin. Pero totoo
O nga bang may mga nagpaparamdam sa kulungan? Kaya si Balong kuminang. Sa Mandaue City sa Cebu, pinag-usapan ang litrato ng isang preso kung saan para siyang kumikinang. Gayong normal naman daw ang itsura nito sa personal. Mag-picture ako ng ibang tao, wala namang eyes. Siya lang ang may eyes. Ang itinuturong dahilan ni Balong kung bakit siya makintab sa mga litrato, ang kuryente daw o current ng mga espiritong lumalapit sa kanya sa kulungan. Binisita ng isang paranormal researcher ang presinto pati na ang kulungan. Hindi ito tao. Meron tayong nakikita ditong isang nagpaparamdam na elemental or engkanto. Dito lang siya nakatira sa area na to. Nagpaparamdam siya lalo na pag medyo nagugulo yung area. Well, dun sa claim niya na may nagbigti, wala naman kaming naramdaman na meron nagbigti. Nausap ko sa mga tao ko, sabi nila wala daw nagbigti. Nag-usap din si Balong at ang paranormal researcher. Makikita natin na sa'yo lang talaga. Ganito pa rin. Yeah. Basta same na location, no? Same location lang. Ayon kay Seth, ang nakuna na umiilaw sa katawan ni Balong, maaring bioelectricity. Lahat naman tayo, meron tayong bioelectricity. Your nervous system runs on electrical impulses. Kaso, sa kanya medyo malakas, especially when it's triggered by anxiety and strong emotions. Normally, kung malakas talaga yung flash, makikita natin siya. Pero kung normal eye lang, hindi talaga natin siya makikita. Nung sinubukan ng aming team, nakunan si Balong ng litrato. Ito ang lumabas. Walang kinang yung photo. Mafe-feel ko lang yung lahat ng current pag first time sa place. Bahay ito namin eh. Ayon sa psychology professor na si Christian Nicomedes, meron daw talagang bioelectricity ang katawan ng tao. Maliit na kuryente lang siya na nagpapadaloy doon sa nervous system natin. So, hindi siya nakikita talaga ng mata. The chances are na makita siya ng phone cameras or even yung mga SLRs natin is closest to zero. Ayon naman sa photo expert na si Albert Pedrosa, it's quite clear to me na edited siya. Papakita ko sa inyo kung paano ginawa yung edited version. Maglalagay ako ng new layer, tapos applyan ko na lang siya. pero ang mga pulis na kumuha ng mga litrato ni Balong nanindigan. Hindi nila inedit ang mga ito. Ito yung mga cellphone na ginamit namin. Isim pa rin ang nakuha. Wala kaming ipang-edit dito sa cellphone namin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Gayunman, totoo man o hindi, na may mga nagpaparamdam sa kulungan, ipinabless pa rin nila ito. Kailangan din natin ng dasal para to protect us. We did our additional research. When he was caught, meron pala siyang suot na reflective jacket. Yung glitters na nasa katawan niya could have been caused by exposure to microscopic reflective glass beads which was nandun sa sleeve na sinusuot niyang jacket. Dumikit yung micro-reflective beads dun sa katawan niya. So makikita natin buong katawan niya merong parang glitters. This is not a paranormal anomaly. Iba ang nararamdaman o nararanasan sa eksplanasyon ng siyensya. Alin ang dapat paniwalaan? Nakadepende yan kung gaano kabukas at kaliwanag ang isipan. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.